Mga halimbawang panitikan bago dumating ang mga Kastila o panahon ng katutubo. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang mga halimbawang panitikan bago dumating ang mga Kastila o mga panahon ng katutubo. Ang araling ito ay bahagi ng mga pag-aaralan na aralin ng mga baitang 7 mula sa matatag na kurikulum. Unang halimbawa, kwentong bayan o folk narratives. Ito ay nagmula sa mga taong bayan, kumakatawan sa mga bagay na napag-alaman ng mga tao noong kapanahunan ng ating mga ninuno na hindi alam kung sino ang may likha. Sa pamamagitan ng mga kwentong bayan na ipapahiwatig ng matatanda sa susunod na henerasyon o salinlahi ang kalakihan ng refleksyon nito sa buhay at kultura ng mga Pilipino, particular sa kanilang kasaysayan, kabuhayan, kapaligiran at kaugalian. Ito'y ayon kay Dr. Teresita Perez Semerlan. Ang kasunod na halimbawa naman ay ang tinatawag na mito o myth. Ang mito ay ang tuluyang pasasalaysay na sinasabing naganap noong nagdaang panahon. Ang tagpuan ay daigdig at ang mga tauhan ay dibino o banal. Naglalahad din ito ng daigdig tulad ng langit at ilalim ng lupa. Maaari ring kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosa. Ang lahat ng bagay sa mito ay pinaniniwala ang may buhay. Karaniwan, ang mga ito ay kaugnay sa relihiyon o ritual kung kaya ito'y itinuturing na sagrado. Ito ay tumutukoy sa mga batayang patunay na pinagmulan ng daigdig, ng kamatayan, ng mga katangian ng mga ibon, hayop o pisikal na kaanyuhan ng lupa. Mga halimbawa ng mito. Mito ng mga Maranao o katutubong taga-Marawi ng Lanao del Sur. Ang pamagat, ang pinagmulan nitong daigdig ni Victoria Adiva noong 1978. Mito ng mga Tausog o katutubong taga-Sulo-Hulu. Kaawan kisahi Apo Adam iban hi Apo Hawa, na ang ibig sabihin ay si Lolo Adan at si Lola Eva na isinulat ni Rita Tuban noong 1977. Pangatlo, ang mito ng mga katutubong taga-Bukidnon sa Mindanao. Ang pamagat ay naging mga bituin si Magbangal. At ngayon naman ang kasunod na halimbawa, ang alamat o legend. Ito ang pagbibigay ng kwento tungkol sa isang bagay, puok at pangyayaring mahirap ipaliwanag ng payak na isip na karaniwang nagtatagni-tagni na lamang ng dahilan ay pinagmulan kadalasan ng mga alamat. Ang alamat ay mga salaysay ng kahangahangang pangyayari na nagpapasalin-salin mula sa mga naunang henerasyon at pinaniniwalaan sa dahilang ito'y may makasaysayang batayan. Merong dalawang kaanyuhan ng alamat, ang etiyolohikal na alamat at di-etiyolohikal na alamat. Ano ang etiyolohikal na alamat? Ito ay nagpapaliwanag hinggil sa kapansin-pansin, pambihira at di pangkaraniwang pangyayari na pinaniniwalaan dahil totoong naganap. Ito ay sumasagot sa katanungang paano nagsimula ang mga pangalan ng mga puok. Nagpapaliwanag din ang mga ito hinggil sa pagkabuhay ng mga bagay na pangkalikasan gaya ng mga pulo, talon, bundok, talampas at ilog. May salaysay ring kahawig nito na nagpapaliwanag hinggil sa pinagmulan ng mga prutas at mga katangian ng iba't ibang hayop at halaman. Mga halimbawa nito ay ang alamat ng Ilog Caminleo sa pagsasalaysay ni Ana Rose Pareha na taga Loreto, Surigao del Norte. Ang alamat ng Gunaw sa pagsasalaysay ni Angelina Santos, isang propesor sa Filipino sa MSU na taga Pasig, Metro Manila. At ang pinagmulan ng pangalan ng Sinangkapan, isang lugar sa Basilan, ayon sa pagsasalaysay ni Hadja Ansilma D. Maad. Ngayon naman ay puntahan natin ang di-etiyolohikal na alamat. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isinasaad ng alamat na ito ang sagupaan ng mga mahiwagang nilikha na pinaniniwalaan ng matanda gaya ng multo, espiritu at kaluluwa. Kasali rin sa mga ito ang mga salaysay gaya ng nakalibing na kayamanan ng mga diwa. Laganap ang tungkol sa San Telmo o yung bolang apoy na karaniwang makikita sa mga puok na malapit sa sementeryo at mga lugar na pinangyayarihan ng madugo o malagim na sakuna na naging sanhi ng kamatayan. Mga halimbawa,
ang San Telmong Bulang Apoy na nais maghiganti sa pagsasalaysay ni Emma B. Magracia, isang profesor sa Filipino na taga Balasan, Iloilo, at ang Bayab ng Santa Cruz sa pagsasalaysay ni Angela Santos. Ang kasunod namang halimbawa na panitikan ay Salaysayin o Folktale. Ito ay mga tuluyang pasasalaysay na itinuturing na kata-kata o katang-isip lamang at hindi kinukonsiderang kasaysayan. Ito ay may pang-aliw o libangan kaya't nangangahulugang mabisang pampalipas ng panahon lalong-lalo na sa oras ng pahinga. Ang tagpuan ay mga lupaing di kapanipaniwala na walang tiyak na lugar o mga tauhan. Ang mga pangyayari sa mga saraysayin ay puno ng mga kamanghamanghang pakikipagsapalaran ng mapagkumbabang mga tao. Ang mga salaysayin ay kinapapalooban din ng iba't ibang kwento tulad ng mga salaysaying pantas, formalistiko, dilema, pabula at mga salaysaying tao na nagtuturo ng kagandahang asal. Halimbawa nito ay, paano na pangasawa ni Lucio ang prinsesa? Ayon sa pagsasalaysay ni Edna Bangan. Ngayon naman ay puntahan natin ang pabula o fable. Ito ay pawangkathang isip lamang na mahirap mangyari o sadyang hindi nangyayari. Ngunit ito'y nagsasaad naman ng magagandang aral na nagsisilbing patnubay o simulant sa buhay ng bawat nilalang. Halimbawa, ang langaw na nagmithing maging Diyos sa pagsasalaysay ni Victoria Adiva, at ang kalabaw at ang kabebe sa isang paligsahan sa pagsasalaysay ni Mike Romano, isang inyero na taga Zamboanga. Ngayon naman ay puntahan natin ang mga karunungang bayan o folk speeches. Una, ang salawikain o proverb. Ang salawikain ay karunungang bayan na nagsasaad ng umiiral at nangingibabaw na saloobin ng mga tao. Ito'y maikli at malalamang mga pahayag na naglalarawan ng mga karanasan, katotohanan, kagawian at kalagayan. Ang mga salawikain ay mga butil ng karunungang hango sa karanasan ng matatanda. Ito'y kinapapalooban ng mabubuting payo tungkol sa kagandahang asal ng mga paalala tungkol sa batas ng mga kaugalian. Ang salawikain ay galing sa mga payak at maikling pagpapahayag ng mga tao na nasa anyong kasabihan. Dahil ang mga naturang maikling pahayag ay nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon at ang mga naging bunga nito'y ang pagkilala sa kanilang tradisyonal na kalikasan. Di naglaon, ang mga maikling pahayag na ito ay nagiging salawikain. Ang kasunod naman ay ang sawikain. Ang sawikain o idioma ay salita o grupo ng mga salitang patalinghaga ang gamit. Ito ay nagbibigay ng di-tuwirang kahulugan. Halimbawa, ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ang kasunod naman ang bugtong o riddle. Ang mga bugtong ay mga palaisipan o suliraning pasalita na lumaganap dahil sa nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao. Ito'y mga tradisyonal na katanungan na ang mga kasagutan ay parang hindi inaasahan. Isang uri ng panlilito na isinaalang-alang ang kalutasan sa pamamagitan ng paghihinuha ng mga bagay sa paligid. Ito isang paraan upang linangin ang katalasan ng isipan ng madla o ng mga nakikinig o nagmamasid. Ang bugtong ay paglalarawang binibigkas ng patula na humingi ng isang tiyak na kasagutan. Batay sa paglalarawan, pakikilusin ng tinatanong ang kanyang imahinasyon hanggang ganap na mabuo sa kanyang isipan ang kasagutang panumbas sa inilalarawan. Ang kasunod naman ang palaisipan. Kung ang bugtong ay nakakatulong sa pagpapatalas ng isipan, masasabing nakahihigit dito ang palaisipan. May katanungan sa palaisipan na nangangailangan ng isang tiyak na kasagutan at maaaring magkaiba-iba ang sagot batay sa husay ng pangangatwiran. Sa paghahanap ng kasagutan, ang tao ay nasasanay sa pag-iisip ng mabuti upang malutas ang isang suliranin. Ang palaisipan ay isang paraan ng pagpukaw at paghahasan ng isipan ng tao. Ito'y nakalilibang bukod sa nakararagdag ng kaalaman. Sa pamamagitan ng palaisipan, ang tao ay maaaring masanay sa pag-iisip ng mabuti upang malutas ang isang suliranin. Halimbawa,
Ano ang pinakamaliit na bilang ng mga pato na makakalangoy sa sumusunod na ayos? 2 pato sa harap ng isang pato, 2 pato sa likod ng isang pato, at 1 pato sa gitna ng 2 pato. Ang bulong. Ito ay uri ng tradisyonal na dula at ito'y labis na pinaniniwalaan ng mga unang Pilipino. Isa pang pagbulong ay paghingi ng pahintulot sa paniniwalaan nilang nuno sa punso. Ang halimbawa nito ay tabi-tabi po. Ang kasunod naman ang epiko. Isinasalaysay nito ang kagitingan ng isang tao, ang mga tagumpay niya sa digmaan at pakikipagtunggali sa mga kaaway. Ang epiko ay maraming mga tagpo. Ang epiko ng mga Bisaya, katulad halimbawa ng maragtas, haraya, lagda, hari sa bukid, labaw dunggon. Ang epiko ng mga Tagalog, ang pamagat ay kumintang. At ang epiko ng mga Ilocano na ang pinakasikat na biyag na lamag. At ang epiko ng mga Bicol na ang pamagat ay ibalon. Ang epiko ng mga Ifugao na hudhud at epiko ng mga Manubo na tuwaang at tulalang. Ang kasunod ang kantahing bayan o awiting bayan o folk songs. Ang kantahing bayan o awiting bayan o folk songs, ang oral na pagpapahayag na ito na may kaalinsabay na himig ng pag-awit ay tumutukoy sa damdamin at kaugalian ng mga katutubo. Halimbawa o mga uri nito, kundiman kapag awit sa pag-ibig, tagumpay o kumintang o tikam kapag awit pandigma, suliranin o talindaw kapag awit na paggaod, Diona o ihiman kapag awit pangkasal, uyayi o huluburin kapag awit pampatulog ng sanggol. Halimbawa, Tulog na Mutyang Sanggol ni Teresita Perez Simorlan na halo sa musika ng awiting anak. Ang Munting Tahanan ni Teresita Perez Simorlan na halo sa musika ng awiting Parong-Parong Bukid. Ngayon naman ang mga dula. 3 sining ang napapaloob sa mga dulang ipinalalabas sa panahon ng mga sinaunang katutubo. Ang tula, sayaw at tugtog. Itinatanghal ang mga sayaw, awit at ritual ng hiwa-hiwalay o sabay-sabay na ang diwa ay may kaakibat na simbolismo tulad ng mahalagang pangyayari sa buhay ng mga tao sa kanya-kanyang tribo. Sa panganganak, sa pagbibinyag, pagtutuli, panliligaw, pag-iisang dibdib, kamatayan at iba pa. Maaari pa ring idao sa mga ritual, sayaw at awit at ibang uri ng pagdiriwang, okasyon o gawain tulad ng pangangaso, pagtatanim at pag-aani, panahon ng patay at pagdirigma. Mga halimbawa, daling-daling ng tausog. Ito ay tungkol sa panliligaw na mula sa hulu-sulu. Bla at blaan, isang sayaw ng mga Manubo. Dugso, isang seremonyal na sayaw ng taga Bukidnon. Bindian, ang ritual na sayaw na itinatanghal sa maraming okasyon tulad ng pagdiriwang para sa pagkakaroon ng masaganang ani, paghupa ng kalamidad na dala ng kalikasan tulad ng ulan at tag-init, at sa tagumpay ng pakikipagdigma at pangangaso ng binggit, ibaloy at kankanay. Ragragsakan, ito ay sayaw na taga-Kalinga na nagpapakita ng kasipagan ng mga kababaihan. Balak, ang pagsusuyuan ng mga dalag at binata sa pamamagitan ng awit na matalinghaga at maindayog ng mga Cebuano, Waray, Hiligaynon at Boholanon. Karilyo, tinatawag ding puppet show. Balak, isang pagdatalong patula na ginagampanan ng isang lalaki at isang babae na binabayaran ng salapi o kasangkapan pagkatapos ng palabras na tinatawag namang imbayoka. Bayok, ang dula ng mga Maranao na awit ng pag-ibig, isang pasaring na nagpapahiwatig ng pag-ibig ng isang lalaki sa kanyang nililiyag. Balitaw, binubuo ng sayaw at awit sa panliligaw na gumagamit ng balse ng mga Cebuano at Waray. Dungaw, ang dungaw naman ng mga Ilocano ay isang tula ng pananambitan na binibigkas sa harap ng bangkay ng magulang, asawa o anak. Hugas kalawang, itinuturing na sinaunang tradisyon ng mga taga-gitnang Luzon na nagsasalaysay ng paghahanda ng mga mambubukid ng tumana at taniman.
At dito nagwawakas ang ating aral tungkol sa mga halimbawang panitikan bago dumating ang mga Kastila o mga halimbawang panitikan sa panahon ng katutubo. Muli, huwag kalimutan subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.